Ako si Ligaya Santos, 20 anyos na, at nakatira sa isang maliit na bayan sa Batangas. Pero karamihan ng mga weekend ko ay ginugugol ko sa aming kubo sa tabi ng Taal, isang tahimik na lugar kung saan ang hangin ay sariwa at malamig, at ang gabi ay dumadampi sa balat ko na parang yakap ng malambot na banig. Buong buhay ko akala ko simple lang ako, isang babaeng diretsyo, parang bukas na libro, pero walang mga pahinang nakakakilig. Kamakailan lang, nagdiwang si anak ko, si Junjun, ng kanyang ika-23 kaarawan. Naisipan kong maghanda ng isang masayang salo-salo. Nagluto ako ng inihaw sa bakuran, pinatugtog ang lumang radyo na gamit namin noon, at nag-set up ng inflatable na pool. Medyo maliit at parang tubig lang ang laman, pero hindi naman iyon ang importante. Hindi naman pumupunta ang mga tao para mag-swimming, kundi para lang mag-enjoy. Suot ko ang pinakamagandang damit ko. Isang pulang barot saya na siksik sa katawan, may simpleng neckline na nagpapakita ng tamang halik ng balat. Pinalutong ko pa ng manipis na sinturon ang baywang ko para lalong ma-emphasize. Sa paa ko, brown na leather sandals na may mababang takong. Ang buhok ko ay nakaayos sa medyo kalat na bun at may dalawang hibla ng buhok na nag-frame sa mukha ko na parang sinasabi, "Oo, at saka may konting ganda pa rin ako." Sa tenga ko, nakasabit ang mga perlas na hikaw at sa pulso ko, manipis na pulseras. Nagpatak ako ng konting rosas na pabango, hindi para magpa-proud, gusto ko lang na ang amoy ang magsalita bago pa man ako mag-open ng bibig. Dumating si Junjun kasama ang mga kaibigan niya. Napansin ko agad sina Carlo at Jordan. Si Carlo ay may mapanuksong mga mata at ngiting parang may lihim na plano, habang si Jordan ay may malapad na balikat, parang galing sa gym o sa workshop ng mga karpintero. Naupo sila sa beranda habang nag-iihaw ako sa grill. Ako naman ay nagdadala ng mga pinggan, mga sariwang gulay, homemade na atsara, kamatis mula sa aming taniman, at malamig na lemonade sa mga glass bottles. Napansin ko ang mga tingin nila. Hindi ito bastos o malaswa, kundi yung tipong tumatagal at nagpapaisip kung talagang bagay ba ang suot kong damit. "Ma'am Ligaya, ang tubig sa pool, malamig ba?" Tanong ni Carlo habang inaabot ko ang isang plato. "Yelo yan, medyo nakakatanggal ng hininga." Sagot ko habang tinatanggal ang tubig sa pool gamit ang isang maliit na timba. Napalingon ako at napangiti nang makita ang mga ngiti ng dalawang lalaki. "Tara, mainitin natin yan ng sabay," bulong ni Jordan na parang tunog ng malayong kulog. Napahulog ako ng panghila ng grill pero kinuha ko agad at nagkunwari na hindi ko narinig ang pagsulyap nila sa akin. Tumaas ang volume ng musika at biglang sumugod ang mga kalalakihan sa pool, prask, sigaw, tawanan. Ako naman ay patuloy na nagdadala ng pagkain pero sa bawat pagdaan ko, ramdam ko ang pag-init ng hangin sa pagitan namin ni Carlo at Jordan. Hindi init ng panahon, kundi init ng atensyon. Tumayo si Carlo upang tulungan ako sa mga pinggan. Bahagya niyang napasulyap ang kamay niya sa aking may nailak na pulseras. "Mag-ingat po, baka mapaso kayo," bulong niya habang bahagya niyang hinawakan ang balat ko. "Kaya ko na, Carlo," sagot ko na may konting ngiti. Mula noon may nagliliyab na apoy sa loob ko na parang nag-aalab sa ilalim ng abo. Si Jordan naman ay nangungusap habang inilalagay ang mga inumin. "Sa suot mong damit, parang ikaw ang reyna ng kubo na ito." Napangiti ako pero naramdaman ko ang init na dumaloy sa leeg ko. Dahan-dahan niyang tiningnan ang buong katawan ko na parabang sinasabi, "Ay, ang ganda mo pala." Napilitang ituwid ko ang aking likod. Ang Sabado ng hapon ay unti-unting naging gabi. Nasa mesa namin ang mga lutong gulay, inihaw na mga sili, at karne na punong-puno ng katas. Nang lumubog na ang araw sa likod ng mga puno, naiwan na lang kami sa bakuran na may ilaw mula sa mga lampara at mga tawa. Biglang tumakbo si Junjun papunta sa kapitbahay para kumuha ng karagdagang uling, iniwan kami ng tatlo sa beranda. "Sama na kami sa paglilinis," sabi ni Jordan habang kinukuha ang mga kalat na pinggan. "Kahit pati banyo, kami na ang bahala para magpahinga ka," dagdag ni Carlo. Ang banyo namin ay isang maliit na kubo na gawa sa kahoy, may maliit na kalan at steam room, isang lugar kung saan tatlong tao ang medyo nagkakasikip. Inimbitahan ko silang dalhin ang mga kahoy at ako ang naunang pumunta para buksan ang bintana at tingnan ang chimenea.
Ang pulang damit ko ay medyo mainit sa maliit na banyo at dumikit ito sa aking mga tuhod. Habang dinadala nila ang mga panggatong, medyo nadulas si Carlo at nahulog ang isang kahoy sa aking paa. Nang yumuko siya para pulutin ito, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga malapit sa aking tuhod. "Pasensya na po, Ma'am Ligaya, medyo clumsy lang ako," sabi niya. "Walang problema, madalas naman may pasa sa akin dahil sa pagiging clumsy," sagot ko na may ngiti, pinipilit na hindi pansinin ang sobrang lapit ng kanyang katawan. Habang si Jordan ay abala sa pagsasaayos ng takip ng kalan, paulit-ulit niyang tinatanong kung tama ba ang ginagawa niya, at sa bawat tingin niya sa akin, napupuno ang espasyo ng kanyang malalapad na balikat. "Maitama yan," sagot ko habang hinihigop ang hangin. Ang banyo ay unti-unting nag-init kasama namin. Habang naglalakad ang mga siko namin na nagtatagpo, napansin ko ang kakaibang init na hindi lang dahil sa kalan. Isang init na may halong kabataan at paggalang, isang init na hindi nagtatanong kung pwede, kundi kung paano. "Alam mo ba," sabi ni Jordan, "ang mga babaeng may edad ay parang kalana ito. Hindi sila maingay pero ang init ay malalim." "Jordan, wag kang ganyan," sabi ko, pero si Carlo ang sumagot, "At ang boses mo ay parang usok na nananatili sa damit mo. Hindi mo ito kayang alisin kahit gusto mo." Natawa kami, pero ang tawa ay nawala sa usok ng singaw. Nagpasya akong kumuha kami ng mainit na tubig para ibabad ang aming mga paa. "Sino ang magdadala?" tanong ko. "Ako, Ma'am Ligaya," sagot ni Carlo nang may ngiti. Sabi nila, kapag pinainit mo ang mga bukong-bukong, lumalambot daw ang isip. "Sino naman ang nagsabi nun?" Tawa ko. "Ako mismo, ngayon lang," sabi niya habang ngumiti. "Ito ang aming munting ritual, hindi isang kwento ng pag-ibig, kundi ng pagiging tao. 2 timba ng mainit na tubig, isang kurot ng asin, at isang patak ng rosas na langis. Umupo kami sa harap ng banyo, ako sa gitna, sila sa magkabilang gilid. Habang ibinabad namin ang aming mga paa, ang singaw ng tubig ay humaplos sa hangin, ang amoy ng rosas ay sumasayaw, at ang pulang damit ko ay dumudulas sa aking mga tuhod. Inabot ni Jordan ang tuwalya, habang si Carlo ay napatawa. "Huwag magkasakit, Ma'am Ligaya. Dito sa Taal, alam ng hangin ang lahat ng sikreto. Hindi ko sila pinapalamig, tinatakpan ko sila," sabi ko habang inaayos ang palda ko. Napansin kong tumitingin sila sa aking mga kamay. Mahilig ako sa mga guwantes, may mga lace, satin, at isang cream-colored na espesyal na guwantes para sa mga espesyal na okasyon. Kinuha ko ito mula sa bag ko. "Pampalabis lang ito," sabi ko habang suot ko ang mga yon. Sa isang saglit, ang ilaw mula sa lampara ay dumulas sa satin na parang tubig sa dahon. Pinanood ni Carlo ang bawat galaw ng mga guwantes at huminga ng malalim. Nilagyan ni Jordan ng basa na tuwalya ang bukong-bukong ko na parang naglalagay ng ulap. May something sa pag-aalaga na iyon na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi lang paghahalikan o pag-uulit, kundi respeto na nagpapasigla. "Ma'am Ligaya, tutulungan namin kayong ayusin ang steam room," sabi ni Jordan. 5 minuto lang, dagdag niya. Pumasok kami muli sa maliit na banyo. Ang init ay pumailan lang. Ang mga pader ay amoy resin. Umupo ako sa bangko. "Konting tubig lang sa mga bato," sabi ko. Itinaas ni Carlo ang timba, lumakas ang singaw, at kusang inipon ko ang palda ko para hindi mabasa. Narinig ko ang tibok ng puso ko. "Baka masyado kang mainit, ma'am," bulong niya. Dahil sa singaw o sa pag-aalaga, ngumiti ako. "Sa ano man ang gusto mo," sagot niya ng mahina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng banyo dahil sa hangin, at kami nagtaka. Nagbalik si Junjun na may dala pang uling. "Ma, nasaan kayo?" Sigaw niya mula sa labas. "Nandito lang kami," sagot ko habang si Carlo at Jordan ay biglang tumayo na parang nahuli sa isang eksena sa pelikula. Tumawa ako ng malakas. "Relax lang mga lalaki. Ang singaw ay saksi pero hindi hurado." Nagtinginan sila na may ginhawa, pero sa mga mata nila ay may apoy pa ring hindi namamatay sa unang hibla ng usok. Nang lumabas kami, gabi na ang kumakalat sa bakuran at ang mga ilaw ay gumagawa ng mga gintong isla sa damuhan. Sa mesa, may 3 tasa ng herbal na tsaa. "Para sa tulog ba ito?" tanong ni Jordan. "Para sa anyaya lang," sagot ko at uminom. Sumilip ang hangin sa mga puno at para bang bumubulong ito ng lihim, hindi pa tapos ang gabi sa pagsasalita. Umupo kami sa beranda.
Si Junjun ay bumalik sa mga kaibigan niya at nawala sa usapan tungkol sa basketball. Kami tatlo ay tahimik. Ang mga guwantes ko ay suot pa rin. Inalis ko ang isa at inilagay sa bakalang ng beranda, isang cream na marka sa dilim. Isa sa kanila ang kumuha nito, hindi ko nakita kung sino, at maingat itong inilagay sa aking palad. Parang ibinabalik ang isang personal na bagay. Malalamig ka kapag wala yan, sabi ng isang tinig. Huwag kang mag-alala, sapat ng init ang isa pa, sagot ko. Alam kong hindi ko dapat nilaro ang apoy na ito, pero alam ko rin na minsan ang buhay ang siyang nagpapalit ng pahina at ang daliri mo ang humahawak sa pahinang akala mo ay nawawala. Ang gabi ay nagbukas ng bagong yugto. Ako, pulang-pula, may amoy ng rosas at ng isang bagay na hindi ko pa mapangalanan, ay ngumiti sa dilim. Sa taal, ang mga bituin ay mababa, parang kaya mo silang abutin gamit ang isang guwantes. Ngayon, naghihintay ako sa susunod na kabanata dahil ang lihim na ito ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, ginising ako ng mahinang sikat ng araw na tumagos sa manipis na kurtina, diretso sa mukha ko. Parang may bahagyang pag-ibig na sumalubong sa akin, kasama ang malamlam na amoy ng rosas na pabango sa unan. Dahan-dahan akong bumangon, inayos ko ang sinturon ng pulang barot saya ko at nginitian ko ang refleksyon ko sa salamin. Ligaya, hindi ka pa rin nawawala, bulong ko sa sarili ko habang pinapahid ang buhok ko sa likod ng tenga. Sa kusina, narinig ko na ang tawa ni Junjun at ng mga kaibigan niya. Nagluluto sila ng itlog at sinangag, ang amoy ay nagpapasigla sa buong bahay. Suot ko ang puting blusang may manggas na medyo maluwag at light brown na palda na umaabot hanggang tuhod. Sa paa ko, mga simpleng tsinelas lang, kailangan ko ng komportableng sapatos para sa araw na ito. Ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na ponytail na parang sinasabi, handa na akong harapin ang mundo pero hindi pa rin mawawala ang alindog ko. Sa tenga ko, simpleng hikaw na ginto at sa leeg, isang manipis na kwintas na may maliit na pendant na hugis puso. Habang nagdadala ako ng kape sa mesa sa beranda, nakita ko sina Carlo at Jordan na nag-uusap habang nakaupo sa mga silya. Si Carlo ay nakaputing polo at maong na pantalon, habang si Jordan ay nakamaong na shorts at simpleng t-shirt. Ang kanilang mga mata ay parang nakikinig sa bawat galaw ko at ang mga ngiti nila ay may halong pag-usisa at paghanga. Magandang umaga, Ma'am Ligaya, bati ni Carlo habang iniabot ang tasa ng kape. Salamat, sagot ko, at tinanggap ko iyon ng may konting kiliti sa puso. Ang malamig na simoy ng hangin sa taal ay nagpapalakas ng pakiramdam ko, ngunit ang init ng tingin nila ang tunay na nagpapakulo sa dugo ko. Pagkatapos ng almusal, nagpa siya akong alagaan ng hardin. May lumang balon sa likod ng bahay na palaging may tubig at doon ako madalas magtrabaho para makalimot sa mga abala sa lungsod. Suot ko ang mahabang manggas na blouse, nakagum na pantalon at mga rubber gloves na may disenyo ng mga bulaklak, isang kombinasyon ng praktikalidad at pagiging babae. Medyo nakabukas ang ilang botones ng blouse ko para lang hindi masyadong mainit. Habang nagdidilig ako ng mga tanim, biglang lumapit si Jordan na may dalang bagong hawak na water hose. Pahiram po ng watering can, Ma'am Ligaya? Tanong niya, sabay abot ng kamay. Natawa ako ng malambing. Ewan ko ba, parang ako na ang tagapangalaga ng hardin mo biro ko. Para naman makatulong. Sagot niya, na may ngiti na parang tinatago ang isang sikreto. Hindi ko maiwasang mapansin ang lakas ng kanyang mga braso habang hawak niya ang hose. Ang paggalaw ng kanyang mga kamay ay maingat pero matatag, para bang sanay siyang mag-alaga hindi lang ng tanim kundi pati na rin ng puso ng isang babae. Sa isang iglap, nahulog ang isa sa mga guwantes ko, at bago ko pa ito maabot, mabilis itong sinunggaban ni Jordan at dahan-dahan niyang ibinalik sa aking kamay. Ang mga daliri niya ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa balat ko at bahagyang nahipo ang pulso ko nang ibalik niya ang guwantes. Hindi po kayo nawawala sa estilo, Ma'am Ligaya, sabi niya habang ngumiti, at ako naman ay napangiti ng bahagya, nagulat sa init ng tingin niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Junjun mula sa loob ng bahay. Nagpaalam siya sa amin at umalis kasama ang mga kaibigan niya papunta sa bayan. Naiwan kami ng tatlo sa tahimik na kubo, na tila ba ang hangin ay naghihintay ng susunod na kwento.
Nag-alok si Jordan na ayusin ang lumang kubo sa likod na gagamitin namin bilang pansamantalang lugar para sa mga gawain sa bahay. Habang siya ay nagdadala ng mga kasangkapan, si Carlo naman ay tumulong sa pag-aayos ng mga lumang upuan sa loob. Ang bawat kilos nila ay puno ng sinseridad, pero may tinatagong init na hindi ko pa naiintindihan. Habang pinipisil ko ang isang lumang tabla, naramdaman ko ang bigat ng kamay ni Jordan na dumampi sa akin mula sa likuran. Tinuturuan ako kung saan dapat itali ang mga pako. Ang init ng kanyang katawan ay halos maramdaman ko sa likod ng blouse ko, at ang amoy ng kanyang pabango ay bumalot sa paligid namin. Si Carlo naman ay nakatayo sa tabi, tinutulungan akong hawakan ang mga gamit at hindi niya ako pinapalampas ng isang tingin. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng mga bagay na hindi kailangan ng salita. Mas ligtas to kapag magkasama tayo, Ma'am Ligaya, bulong ni Jordan, na para bang may ibang kahulugan pa sa mga simpleng salita. Natawa ako ng bahagya, pero ang puso ko ay tila kumakabog ng mas mabilis. Hindi ko alam kung saan ito patungo, pero ang bawat sandali ay parang apoy na dahan-dahang sumisiklab. Habang nagtatapos na kami sa pag-aayos, napansin kong masyado ng mataas ang araw at unti-unting sumisiklab ang init ng hapon. Nagpa siya akong gumawa ng malamig na peach compote para sa lahat. Habang nagbabalat ako ng mga prutas, lumapit si Carlo na may dalang timba ng maligamgam na tubig. Para ma-refresh ang mga kamay mo, sabi niya, habang inilubog ko ang mga daliri ko sa tubig. Bigla niyang hawakan ang aking pulso at ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nilinis at pinatuyo ang mga ito gamit ang malambot na tuwalya. Ang ganda ng bracelet mo, Ma'am Ligaya. Parang ikaw ang buhay na biyaya dito, sabi niya na may halong paghanga at pang-aakit. Si Jordan naman ay nagdala ng isa pang tuwalya at maingat na pinahid ang mga palad ko na parang isang ritual. Hindi namin kinalimutan ang mga mata ng isa't isa at sa katahimikan ng hapon para bang ang mga salita ay sobra na. Pagdating ng gabi, nagluto kami ng barbecue sa bakuran. Ako ay nagbihis ng isang magaan na puting bestida na may manipis na strap at mga low-heeled na sandalyas. Pinakawalan ko ang buhok ko na parang nagpapaalala sa sarili ko na ako ay babae pa rin kahit na 50 na. Habang sumasayaw kami sa ilalim ng mga bituin, si Carlo ay unang humawak sa kamay ko at si Jordan naman ay inilagay ang kanyang palad sa aking baywang mula sa kabilang gilid. Para akong nasa pagitan ng dalawang magaling na mananayaw na mas alam ang mga hakbang kaysa sa akin. Ang aming tawa ay sumanib sa musika at nang matapos ang kanta, nanatili kaming tatlo na hindi gumagalaw, magkakahawak ang mga kamay at nagtagpo ang mga mata. Ang gabi ay naging mainit at naramdaman ko na ang larong ito ay hindi na inosente. Ito ay apoy na unti-unting lumalago, nakatago sa ilalim ng abo. Kinabukasan, bumangon ako na may bahagyang pagkabagabag sa dibdib, pero pinilit kong ngumiti. Suot ko ang isang malambot na pastel na blusang may manggas na 3/4 na kwarter at isang maluwag na palda na may bulaklak na disenyo na tila sinasabi, "Heto ako, handang-handa pa rin." Sa pako puting tsinelas na may maliit na pahil, komportable pero elegante. Ang buhok ko ay maluwag na nakatali na may ilang hibla na malayang bumabagsak sa gilid ng mukha ko na nagbibigay ng konting lambing sa aking anyo. Nasa beranda ako ng aming kubo, hawak ang tasa ng mainit na tsaa mula sa mga halamang gamot na tinimpla ni Carlo na may halong tanglad at pandan. Ang hangin sa paligid ay malamig, pinalalamig ng mga punong niyog sa paligid. Sa likod ng bahay, ang tunog ng mga tuka ng ibon ay nagbibigay ng payapang simoy ng umaga. Dumating sina Carlo at Jordan, parehong nakasuot ng simpleng polo at maong. Ang mga damit nila ay nagiging formal lang kapag kasama ako. Tila ba gusto nilang magpakitang gilas, ngunit sa paraang natural at hindi pilit. Napansin ko na ang mga mata nila ay may kakaibang sigla at pag-aalala na hindi ko maintindihan agad. "Magandang umaga, Ma'am Ligaya," bati ni Carlo habang inaabot ang isang maliit na kahon na may laman. "May dala kami para sayo." Binuksan ko ang kahon at nakita ko ang isang maliit na kahon ng alahas, isang pulseras na may mga perlas at isang maliit na pendant na hugis rosas. "Para sayo ito," sabi ni Jordan na may bahagyang ngiti, "para ipaalala sayo na ikaw ay espesyal." Hindi ko maiwasang mapangiti at maramdaman ang init sa puso ko. Hindi ko inaasahan ang ganoong kabaitang galing sa dalawang binata. Habang ini-inspeksyon ko ang alahas, napansin ko ang mga mata nila na palihim na nagkatinginan,
Parang may lihim silang pinag-uusapan na hindi ko bahagi. Pero hindi ko pinansin, mas pinili kong magpasalamat. Pagkatapos ng maikling hapunan, nagpasya kaming maglakad sa tabi ng lawa ng Taal. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Suot ko ang isang light brown na dress na may mga bulaklak at may manipis na belt sa baywang. Ang mga sandalyas ko ay may maliit na takong, at ang buhok ko ay maluwag, na parang sumasayaw sa hangin. Habang naglalakad kami, si Carlo ay nagkuwento ng mga lumang alamat tungkol sa lawa at mga diwata na di umano'y naninirahan dito. Si Jordan naman ay nakikinig ng maigi, paminsan-minsan ay tumutulong sa kwento na may halong biro at pagkamapagmahal. Alam mo ba, Ma'am Ligaya, sabi ni Carlo, na ang tubig dito ay may dalang mga sikreto? Mga kwento ng mga taong nagmahal at nagtiwala. Napatingin ako sa kanya at para bang may gustong sabihin ang kanyang mga mata na hindi niya mailabas. Tila ba ang gabi at ang lawa ang naging saksi sa aming mga pag-uusap? Sa isang sandali, si Jordan ay humawak sa aking kamay ng dahan-dahan na parang sinusubukang ipakita ang kanyang pag-aaruga ng hindi nagmamadali. Hindi ko inalis ang kanyang kamay, bagkus ay niyakap ko ito ng bahagya. Ang langit ay puno ng mga bituin at ang malamig na hangin ay nagdala ng mga amoy ng mga bulaklak mula sa mga paligid. Ang mga puso namin ay tila nag-uusap ng hindi na kailangan ng salita. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa mga damo sa gilid ng lawa. Napalingon kami, ngunit walang tao o hayop na lumitaw. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit may kakaibang tensyon na dumaloy sa hangin. Parang may nagmamasid sa atin, bulong ni Jordan, habang pinipisil ang aking kamay ng mas mahigpit. Ang mga mata nila ni Carlo ay nagtagpo at sa mga mata nila ay nakita ko ang parehong pagtataka at pag-aalala. Hindi ko malaman kung ano ang nangyari, pero parang sinimulan namin ang isang laro na hindi namin alam kung paano matatapos. Ang gabi ay nagtatago ng mga lihim at ang lawa ay patuloy na nagbabantay. Sa aking dibdib, naramdaman ko ang isang apoy na hindi ko maipaliwanag, isang apoy na nagmumula sa pagnanais, sa takot, at sa pangako ng isang bagong simula. At sa likod ng aming mga ngiti, may mga tanong na kailangang sagutin. Sino ba ang tunay na nagmamasid sa amin? At ano ang tunay na lihim ng lawa ng Taal? Pasimula ng gabi, bumalik kami sa kubo na may dalang mga dalisay ng ngiti at mga kwento mula sa lawa. Suot ko ang isang mahabang itim na bestida na gawa sa manipis na satin. May maliit na puwit sa gilid ng hita na naglalakip ng lihim na halik ng dilim. Ang buhok ko ay nakatali sa mababang bun, at may pulang bandana na pinares ko bilang accent sa aking letrang anyo. Sa mga paa ko, nakalakyer na sapatos na may maliit na takong, na nagbibigay ng konting porma sa bawat galaw ko. Habang sinisindihan namin ang mga kandila sa mesa, napansin ko ang mga mata ni na Carlo at Jordan na tila naglalaban ng mga lihim na hindi masabi. Ang kanilang mga kamay ay nagtutulungan sa pag-aayos ng mga pinggan, ngunit ang mga tingin nila ay nakatuon sa akin, parang ako ang sentro ng isang mahiwagang palabas. Ligaya, wika ni Carlo na may halong pag-aalangan. Alam mo ba na sa baryo namin, may kwento tungkol sa isang babaeng may kapangyarihan na magpabago ng kapalaran ng mga tao sa paligid niya? Napangiti ako, nakatingin sa kanyang mga mata. Ano naman ang kwento? Tanong ko, na may halong biro at pag-usisa. Sabi nila, dagdag ni Jordan habang lumalapit sa akin, ang babaeng iyon ay may init na parang apoy, pero may lambing na parang hangin. Napangiti ako ng bahagya na parang tinatanggap ang isang lihim na alay. Habang nag-uusap kami, unti-unting lumalim ang dilim sa paligid at ang mga ilaw ng kandila ay nagbigay ng mga anino na parang naglalaro sa mga dingding. Ang bawat paggalaw ng hangin ay parang humahaplos sa mga balat namin, nagdadala ng kakaibang kiliti. Sa isang sandali, si Carlo ay dahan-dahang humawak sa aking balikat, ang kanyang mga daliri ay malinaw na nakaramdam ng init ng aking balat sa ilalim ng manipis na tela. Mabuti na lang at nandito kami, bulong niya, para samahan ka sa mga gabi na puno ng misteryo. Hindi ko maiwasang mapangiti at bahagyang tumango, habang si Jordan naman ay lumapit at dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang aking mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako at pag-aalaga na parang sinasabi, hindi ka nag-iisa. Nang maramdaman ko ang kanyang mga daliri sa aking pisngi, para bang ang oras ay huminto.
Ang mundo ay naging mas maliit at ang tanging bagay na mahalaga ay ang init ng aming mga katawan at ang mga lihim na hindi pa nasasabi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang hangin ay nagdala ng isang malamig na bulong mula sa labas ng kubo, isang babala o isang paanyaya, hindi ko matiyak. Ang mga mata namin ay nagtagpo at sa loob ng katahimikan, alam naming may mga bagay na hindi pa natin nauunawaan. Sa mga sandaling iyon, ang gabi ay naging isang eksena ng mga damdamin, lihim, at isang misteryo na naghihintay na tuklasin. At sa likod ng bawat ngiti at haplos, may isang tanong na bumabalot sa aming mga puso. Hanggang saan tayo handang sumugod sa apoy na ito at ano ang magiging kapalit nito? Ang mga unang sinag ng umaga ay dahan-dahang sumilip sa mga bintana ng aming kubo. Suot ko ang isang malambot na asul na damit na gawa sa linen, may maluwag na manggas at may mga detalye ng burda sa gilid. Ang mga sandalyas ko ay simpleng tsinelas na gawa sa abaka, komportable sa paligid ng bahay. Ang buhok ko ay maluwag na bumagsak sa balikat, may ilang hibla na nakatupi sa likod gamit ang isang maliit na pin na gawa sa perlas. Habang naglalakad ako sa bakuran, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa bundok ng Taal, na tila ba nagdadala ng mga kwento ng nakaraan. Sa gilid ng hardin, nakita ko sina Carlo at Jordan na abalang nagtutulungan sa pag-aayos ng mga tanim at pagdidilig ng mga bulaklak. "Ma'am Ligaya, gusto po ba namin kayong tulungan dito?" tanong ni Jordan, na may ngiti na may halong pangaakit. "Hindi naman kailangan, mga anak," sagot ko. "Pero salamat sa alok." Ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang mga tingin nila, puno ng paghanga at pagnanais na makasama ako sa bawat sandali. Habang kami nag-uusap, napalapit si Carlo at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay na parang nag-aanyaya ng isang bagong simula. "Alam mo po, Ma'am Ligaya, ang bawat halaman dito ay may kwento, tulad ng bawat tao sa mundo," sabi niya, habang ang init ng kanyang mga palad ay umaabot sa puso ko. Hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang kiliti sa aking balat. Parang may musika na tumutugtog sa pagitan namin. Si Jordan naman ay nagdala ng malamig na inumin at iniabot sa akin ng may ngiti. "Para po sa inyo, para ma-refresh," sabi niya. Habang umiinom ako, napansin kong unti-unting lumalapit si Jordan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga lihim na gustong ibahagi. "Ma'am Ligaya, napansin ko po na kahit gaano kayo kabisi, palagi kayong may oras para sa mga tao sa paligid ninyo," sabi niya na may halong paghanga. Napangiti ako at bahagyang napabuntong hininga. "Minsan, ang pagiging abala ay paraan para makalimot sa mga bagay na hindi natin gustong harapin," sabi ko. Dumating si Junjun mula sa bayan, dala ang mga bagong kaibigan. Ang saya ng kanilang mga tawa ay nagdala ng buhay sa kubo. Ngunit sa kabila ng saya, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan ng mga bisita. Ang mga tingin ni Carlo at Jordan ay tila may mga hindi nasabi na salita. Pagkatapos ng hapunan, nagdesisyon kaming maglakad sa tabing ilog. Suot ko ang isang maikling puting bestida na may mga bulaklak na disenyo na nagpapakita ng tamang sukat ng aking mga balikat at braso. Ang mga sandalyas ko ay may maliit na takong at ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na bun. Habang naglalakad kami, napansin kong ang mga mata ni Carlo at Jordan ay palihim na nagkatinginan. May mga ngiti na may halong pagkabahala. "May mga bagay po dito na hindi natin nakikita," wika ni Carlo, habang pinagmamasdan ang ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan. Biglang may lumitaw na anino mula sa gitna ng mga puno. Ang mga puso namin ay nagmadaling tumibok at ang malamig na hangin ay tila nagdala ng babala. Ngunit bago pa man kami makagalaw, isang matapang na tinig ang bumulong, "Hindi kayo nag-iisa sa gabing ito." Ang mga mata namin ay nagtagpo at sa isang saglit, alam naming ang kwento ay hindi pa tapos. Ang mga lihim ng kubo, ng lawa, at ng mga tao ay patuloy na naglalaban sa dilim ng gabi. Sa gitna ng katahimikan, ang isang tanong ay nananatili. Sino ba ang tunay na nagmamasid sa amin, at ano ang nais niyang ipahiwatig? Ang gabing iyon, bumalik ako sa kubo na may dalang kakaibang pakiramdam, parang may bigat sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. Suot ko ang isang pulang bestida na yari sa satin, mahigpit sa baywang at may maliit na hiwa sa gilid na bahagyang nagpapakita ng aking binti sa bawat hakbang.
Ang mga sapatos ko ay mga simpleng black pumps na may maliit na takong, tamang-tama para sa isang gabi ng kasiyahan at lihim. Ang buhok ko ay nakatali sa mababang bun, may ilang hibla na malayang bumagsak sa gilid ng mukha ko na parang naglalabas ng alindog na tahimik pero malakas. Habang naglalakad ako sa beranda, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa balat ko tulad ng mga lihim na bumabalot sa paligid namin. Naroon sina Carlo at Jordan, nakaupo sa mga silya, nakatingin sa akin na may halong pag-aalala at pagnanais. Ligaya, sabi ni Carlo ng dahan-dahan, may mga bagay na dapat nating alamin tungkol sa ating sarili, lalo na kapag ang puso ay nagsisimulang magtanong. Tiningnan ko siya ng matagal, naramdaman ko ang lalim ng kanyang mga salita. Si Jordan naman ay lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Hindi mo kailangang mag-isa sa lahat ng ito, bulong niya habang hinahawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang mga daliri ay nagdala ng kakaibang lakas sa akin. Habang kami nag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan. Ako ang bumukas at nakita ko si Mang Baldo, ang matandang kapitbahay namin, na may daladalang isang supot. Pasensya na, Ligaya, may iniwan akong bagay dito kahapon. Sabi niya na may halong kaba. Pinapasok ko siya at tinanggap ang supot. Nang binuksan ko ito, nakita ko ang isang lumang kwaderno na may mga sulat at larawan. Ang mga mata ko ay napalawak sa pagkabigla. Parang ito ang susi sa mga lihim na matagal nang tinatago ng kubo at ng lawa. Anong meron dyan, Ma'am Ligaya? Tanong ni Carlo, na lumapit upang makita ang laman ng kwaderno. Hindi ko pa alam, sagot ko. Pero pakiramdam ko, ito ang simula ng isang bagong kabanata. Habang binubuksan ko ang mga pahina, ang mga larawan ay nagpapakita ng mga tao sa aming baryo. Ilan sa kanila ay pamilyar, ilan ay mga estranghero. May mga sulat na puno ng mga palatandaan, mga babala, at mga kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Napatingin ako sa dalawang binata, at sa kanilang mga mata ay nakita ko ang parehong pagkamangha at takot. Mukhang may mga lihim na kailangang tuklasin, sabi ni Jordan. Ang gabi ay unti-unting lumalim at ang hangin ay nagdala ng malamig na pangungusap mula sa labas ng bintana. Ang nakaraan ay hindi kailanman nagtatago, palaging nagbabantay sa dilim. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang aming kwento ay hindi lamang isang simpleng kasiyahan sa kubo. Ito ay isang paglalakbay sa mga lihim, sa mga pangarap at sa mga apoy ng puso na nagbabaga sa dilim. At sa likod ng bawat pahina ng lumang kwaderno, may mga tanong na naghihintay ng sagot. Ano ang tunay na kwento ng aming baryo? Sino ang mga tao sa mga larawan? At ano ang magiging kapalaran namin sa mga lihim na ito? Sa sumunod na araw, nagising ako na may halong kaba at pananabik. Suot ko ang isang simple ngunit eleganteng puting blusa na may mga burdang bulaklak sa manggas at isang navy blue na palda na umaabot hanggang tuhod. Naka-flat na tsinelas ako para komportable sa paggalaw sa paligid ng bahay at hardin. Ang buhok ko ay loosely naka-braid na may mga maliliit na bulaklak na inihablot sa isang gilid na para bang naghahanda sa akin para sa isang bagong yugto ng buhay. Habang nag-aayos ako ng mga halaman sa hardin, nilapitan ako ni Carlo na may dalang lumang kamera at si Jordan naman ay may hawak na notebook at ballpen. Handa na kami, Ma'am Ligaya, sabi ni Carlo na may ngiti. Simulan na natin ang paghahanap ng mga sagot. Pinagmasdan ko ang mga mata nila, seryoso, determinado, at puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng mga susunod na araw, pero handa akong harapin ang lahat. Lumabas kami sa kubo at naglakad papunta sa sentro ng baryo, kung saan may isang lumang simbahan at mga bahay na yari sa kahoy na may bubong na yero. Ang mga tao ay naglalakad ng payapa, ngunit may mga lihim na nagkukubli sa mga ngiti at mga titig. Habang naglalakad kami, binuksan ni Jordan ang kwaderno mula sa gabi bago at sinimulan basahin ang mga sulat. Isa-isa naming binisita ang mga lugar na nakasaad dito, ang lumang paaralan, ang tulay sa ilog, at ang mga bahay ng mga taong nasa litrato. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng kasaysayan na bumabalot sa baryo. May mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pagkakaibigan na bumabalik sa buhay sa bawat sulat. Alam mo ba, Ma'am Ligaya, sabi ni Carlo habang tumuturo sa isang lumang bahay na tila iniiwasan ng mga tao, na dito daw naganap ang isang trahedya na halos limutin ng lahat?
Napatingin ako sa bahay na may mga sirang bintana at pinto na bahagyang nakabukas na parang naghihintay ng mga bisita. Pumasok kami sa loob at ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay bumalot sa amin. Sa isang sulok, may mga lumang larawan at sulat na nakakalat na para bang iniwan ng mga taong dati nang nanirahan dito. Habang binubuksan namin ang mga dokumento, may narinig kaming mga yabag mula sa labas. Napalingon kami pero walang tao ang nakita. Ang hangin ay tila may dalang mga bulong na para bang pinapaalalahanan kami na may mga lihim na hindi basta-basta dapat galawin. Nang lumabas kami, ang araw ay unti-unting lumubog at ang mga anino ng gabi ay nagsimulang sumalubong. Ang aming mga puso ay punong-puno ng tanong at ang gabi ay tila isang malaking pahina ng kwento na kailangang isulat. Habang naglalakad pabalik, si Jordan ay humawak sa kamay ko ng dahan-dahan at ang init ng kanyang palad ay nagbigay lakas sa akin. Sa likod ng bawat katanungan, may isang pangako na sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay na matuklasan. Ngunit ang tanong pa rin ay nananatili, handa na ba kaming harapin ang mga lihim na ito kahit na alam naming maaaring magbago ang lahat? Gabi na nang muling bumalik kami sa kubo. Suot ko ang isang puting bestidang may manipis na strap at bahagyang bumabaluktot sa aking katawan na nagsisilbing paalala ng aking pagiging babae sa kabila ng mga taon. Ang buhok ko ay maluwag na bumagsak sa aking mga balikat at ang mga paa ko ay nakasuot ng simpleng flat sandals na may bulaklak na disenyo. Habang nag-iilaw kami ng mga kandila sa loob ng kubo, naramdaman ko ang bigat ng nangyari sa araw na yon. Nakaupo kami sa paligid ng maliit na mesa, ang kwaderno ay nakabukas sa harap namin, puno ng mga sulat at larawan na nagkukuwento ng mga lumang lihim ng aming baryo. Si Carlo ay tahimik, tila iniisip ang mga susunod na hakbang. Si Jordan naman ay nagtanong, "Ligaya, handa ka na bang malaman ang buong katotohanan? Ang mga bagay na maaaring magbago ng lahat?" Napatingin ako sa kanila, ang mga mata ko ay puno ng determinasyon. "Oo, handa na ako," sagot ko ng may lakas ng loob. Habang binabasa namin ang mga sulat, may isang pahina na naglalaman ng lihim tungkol sa isang matandang alamat, ang kwento ng isang babaeng tagapangalaga ng lawa na may kapangyarihang magbigay ng buhay o magdala ng kamatayan. Sabi dito, ang kapangyarihang ito ay minana mula sa mga ninuno at ang sino mang humawak nito ay kailangang magdala ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Biglang dumating si Mang Baldo na may dalang isang maliit na kahon. "Ito ang susi sa mga lihim," sabi niya habang iniabot ang kahon. Nang buksan namin ito, nakita namin ang isang lumang singsing na may ukit ng rosas at buwan. Ang singsing na ito, paliwanag ni Mang Baldo, ay pag-aari ng babaeng tagapangalaga. Sinasabing ito ang nagbibigay ng kapangyarihan at proteksyon. Habang hawak ko ang singsing, naramdaman ko ang malamig na alon na dumaloy sa aking mga ugat na parang ipinapaalala sa akin ang isang tungkulin na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Si Carlo at Jordan ay tumingin sa akin na may halong paggalang at paghanga. "Ligaya, maaaring ikaw na ang susunod na tagapangalaga," sabi ni Jordan na may seryosong tinig. Ang gabi ay napuno ng mga tanong, pangako, at mga lihim na nagbukas ng isang bagong daan sa aming buhay. Ang mga anino sa paligid ay tila naglalakad kasama namin, nagbabantay sa bawat hakbang. At sa likod ng katahimikan, may isang boses na bumulong. Ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula. Handa na ba ako sa hamon na ito? At ano ang magiging kapalaran namin sa mga lihim na ito? Ang sagot ay nasa mga susunod na kabanata ng aming kwento. Ang araw ay sumikat ng may kakaibang liwanag na tila nagmumula sa puso ng bundok. Suot ko ang isang eleganteng pulang bestida na may mga detalye ng burda sa dibdib at mga manggas na bahagyang nagbubukas sa mga braso ko na nagbibigay ng tamang timpla ng lakas at pagkababae. Ang mga sapatos ko ay mga simple ngunit formal na tsinelas na may maliit na takong na nagbibigay diin sa bawat hakbang ko. Ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na bun na may ilang hibla na malayang bumagsak sa gilid ng mukha ko na nagdadagdag ng konting lambing sa aking anyo. Nasa labas kami ng kubo, nakapalibot sa maliit na apoy na nilikha namin sa gitna ng hardin. Si Carlo at Jordan ay nakaupo sa magkabilang gilid ko, ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-asa.
Dalangin namin ang liwanag na magbibigay lakas sa amin para harapin ang mga pagsubok na dumarating. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa itaas, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Alam ko, wika ko, na hindi ito magiging madali, pero handa akong harapin ang lahat para sa aming baryo, para sa aming pamilya, at para sa mga lihim na kailangang ilantad. Si Carlo ay ngumiti ng may pag-unawa. Hindi ka nag-iisa, Ligaya, nandito kami para sa'yo, sa bawat hakbang ng daan. Si Jordan naman ay humawak ng aking kamay ng mahigpit, na parang nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Sabay nating haharapin ang dilim at sabay nating sisilayan ang liwanag. Sa gitna ng katahimikan, may narinig kaming malakas na kaluskos mula sa gubat sa likod ng kubo. Ang mga mata namin ay nagtagpo at ang hangin ay naging malamig, na parang nagbabadya ng paparating na panganib. Biglang lumitaw sa gilid ng liwanag ang isang anino, isang matangkad na figure na may takip sa mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim at ang kanyang tinig ay malamig na bumulong, "Hindi kayo dapat nandito. Ang mga lihim na ito ay para manatili sa dilim." Hindi namin inalintana ang babala. Alam naming ang laban ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat ng naninirahan sa baryo at sa mga susunod pang henerasyon. Habang ang apoy ay unti-unting nagliliwanag sa paligid, naramdaman ko ang apoy sa loob ng aking puso, isang apoy na hindi na mapipigilan. Ang aming kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng tapang, pag-ibig at mga lihim na naglalaman ng kapangyarihan. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang tunay na layunin ng anino na ito? At hanggang kailan kami makakatagal sa laban na ito na puno ng dilim at apoy? Sa huling gabi sa kubo, ang hangin ay malamig ngunit puno ng mga pangako. Suot ko ang isang mahabang itim na bestida na gawa sa malasutlang tela, may bahagyang hati sa gilid na naglalantad ng aking binti sa bawat hakbang, at may manipis na strap na nagpapakita ng aking mga balikat ng may kahinhinan ngunit kaakit-akit. Ang buhok ko ay nakatali sa isang mababang bun na may pulang laso, ang mga sapatos ko ay mga itim na lakyer na may maliit na takong na nagdadagdag ng elegansya sa aking kilos. Nasa beranda kami ni Carlo at Jordan, ang mga mata nila ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Ang mga kandila ay naglalabas ng mga anino na sumasayaw sa mga dingding at ang hangin ay nagdadala ng mga bulong mula sa mga punong kahoy ng taal. "Ligaya," wika ni Carlo na may tinig na nanginginig. Ang mga lihim na natuklasan natin ay hindi basta-basta. May mga puwersa na nagmamasid, nagbabantay, at handang ipagtanggol ang kanilang mundo. Si Jordan naman ay tumingin sa akin ng malalim. Pero kahit na ganoon, hindi tayo pwedeng umatras. Ang lahat ng ito ay bahagi ng ating kapalaran. Habang nag-uusap kami, biglang may narinig kaming ingay mula sa gilid ng kubo. Isang grupo ng mga tao ang unti-unting lumalapit. May mga ilawan at mga sandatang yari sa kahoy at bakal. Ang mga mukha nila ay matitigas, puno ng galit at takot. "Hindi kayo dapat dito," sigaw ng isang matandang lalaki. "Ang mga lihim na ito ay mapanganib. Kung ipagpapatuloy ninyo ito, hindi lamang ang inyong buhay ang malalagay sa panganib." Ngunit sa kabila ng kanilang babala, naramdaman ko ang tapang na kumukulo sa aking puso. "Hindi kami titigil," sagot ko ng matatag. "Ang katotohanan ay kailangang lumabas, para sa aming pamilya, para sa baryo, at para sa kinabukasan." Si Carlo at Jordan ay tumayo sa aking tabi, handang harapin ang anumang panganib. Ang gabi ay naging isang entablado ng tapang, pag-ibig at mga lihim na nagtataglay ng kapangyarihan na maaaring magbago ng lahat. At sa likod ng mga anino at apoy, may isang lihim na bumabalot sa amin, isang misteryo na hindi pa tapos at isang kwento na magpapatuloy sa susunod na yugto ng aming buhay. Ang laban ay nagsimula at walang pag-aatubiling haharapin namin ang anumang pagsubok. Ngunit sa puso ko, alam kong ito ay simula lamang ng isang mas malalim at mas madilim na paglalakbay. Hanggang sa muli sa susunod na kabanata ng aming kwento.